Paano po dapat itaguyod ng mga magulang ang kanilang mga anak pagkatapos ng sila'y mabinyagan? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sabado, sa panahon ng Pasko, bago ang Epipanya, at ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapate. Narinig mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi ng ganito, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang ibig sabihin ng binyag? Ito ay nagpapahiwatig ng simula ng ating paglalakbay sa buhay pananampalataya kasama si Jesus. Ito rin ay nagpapahiwatig ng ating kababaang loob at kagustuhang maging membro ng simbahan na itinatag ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Nang dalhin tayo sa simbahan ng ating mga magulang, ginawa ito ng kanilang sariling kagustuhan. Walang nagsabi sa kanila na dalhin ang kanilang sanggol sa simbahan upang mabinyagan. Ginawa nila ito dahil nais nilang maging membro ng simbahan at sertipikadong tagasunod na Jesus ang kanilang anak. Ngunit maraming magulang ang nag-aakala na ang kanilang tungkulin na palakihin ang kanilang anak sa pananampalataya ay nagsisimula at nagtatapos sa binyag ng bata. Hindi nila naunawaan na pagkatapos ng binyag ng kanilang anak, may responsibilidad na silang dalhin ang kanilang anak sa simbahan para sa pagdiriwang ng banal na misa tuwing linggo. Kapag ang bata ay may sapat ng gulang, dumarating na ang responsibilidad ng mga magulang na turuan ang lumalaking bata tungkol sa mga aral ng pananampalatayang Katoliko. At dumarating ang responsibilidad ng mga magulang na buksan ang Biblia sa kanilang mga anak upang maging pamilyar ito sa mga aral ng Diyos. Ano ang mangyayari sa bata kung pababayaan natin ang ating mga pangunahing tungkulin na sila ay palalakihin sa ating pananampalataya? Sila ay lumaki na walang kamalayan sa kanilang mga responsibilidad bilang isang binyagang Katoliko. Sila ay magiging tagasunod ng sanlibutan kaysa tagasunod ni Jesus at ng simbahang itinatag niya. Gusto mo bang maging tagasunod ng sanlibutan ng iyong anak kaysa maging tagasunod ni Kristo? Siyempre, hindi. Ang binyag ng Panginoon na napakinggan natin sa mabuting balita ay isang mahalagang paalala para sa lahat ng mga magulang na ang kanilang obligasyon sa pananampalataya ng kanilang anak ay hindi natatapos sa binyag lamang. Ito ay simula lamang. Pagkatapos ng binyag, ang mga magulang ay may responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak tungkol sa kahalagahan ng Diyos, ni Jesus at ng Espiritu Santo at ng simbahan sa kanyang buhay sa pananampalataya upang ang bata ay sa huli ay maging mabuting anak at mamamayan ng sanlibutan at maging mabungang tagasunod ni Jesus. Muli, paano mo itinataguyod ang iyong anak pagkatapos ng kanyang binyag? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa pagdiriwang ng pagsilang ng iyong anak, si Jesucristo, ipinapaalala mo sa amin ang mga salita ni Juan ang Bautista sa mabuting balita sa araw na ito. Tulad ni Juan, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at laging handang maghanda ng daan para sa kapayapaan at katuwiran. Bigyan mo kami ng lakas at tapang upang paglingkuran ang aming bayan at pangalagaan ang aming mga kababayan.
Naway kami ay makahanap ng kapanatagan sa kaalaman na ikaw ay kasama namin, katulad ng iyong pagiging kasama ni Jesus noong kanyang binyag. Pagpalain mo ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, at naway ang iyong pag-ibig at biyaya ang magturo sa amin habang tinutupad namin ang aming tungkulin bilang mga kawal. Sa pangalan ni Jesus, aming dasal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.